Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na issue ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ang matinding banggaan ni XRP at ang mga Bitcoin maxis. Kamakailan ay nagkaroon po ng matinding discussion tungkol sa kung aling crypto assets ang nararapat na maisama sa Strategic Crypto Reserve ng US. Ano nga ba ang pinag-uugatan ng hindi pagkakaintindihan na ito? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan mga ka-crypto, umpisahan po natin sa kung ano po ang sinabi ng Forbes legal analyst tungkol sa crypto reserve. Yan si Hayley Lennon, isa po siyang legal analyst ng Forbes Crypto, ang nasa sentro na ng discussion matapos po niyang ipahayag na dapat Bitcoin lamang daw ang maisama sa proposed US Strategic Crypto Reserve. Ayon sa kanya ay hindi dapat isama ang mga cryptocurrency na pinopromote o pinakikinabangan ng isang centralized na grupo or entity. Bagamat hindi po direktang binanggit ni Lennon sa XRP o Ripple, tila nadama ng XRP community na sila ang pinatatamaan. Ayon po kay Lennon, ang patuloy po na pag-assume ng XRP community na sila ang tinutukoy ay nakakatuwa at nagsasabing baka may dahilan kung bakit ganon ang kanilang reaksyon. Ngayon ay ano naman po ang opinyon ng XRP Army? Ayan, matapos po ang kanyang pahayag ay mas lalong lumala ang tensyon. Maraming members ng XRP Army ang nagbigay po ng negatibong komento at nagpakita ng hindi pagsang-ayon. Ang iba ay tinawag siyang bias dahil sa kanyang matibay na paninindigan para sa Bitcoin-only reserve. Sinabi rin ni Lennon na naiintindihan niya na ang mga may hawak ng XRP ay nais makita itong maisama sa reserve para tumaas ang presyo. Ngunit binigyang diin niya na ang usaping ito ay mas malaki pa kaysa sa personal na interes ng mga investors. Ngayon ay ano po ang mga pangunahing issue ng debate? Nagkaroon po ng breakdown ng mga argumento mula sa magkabilang panig. Yan, unahin po natin sa mga Bitcoin maxis. Ayon po sa mga taga-suporta ng Bitcoin ay mas decentralized ito at walang kontrol mula sa isang kumpanya. Tinutulig sa nila ang Ripple dahil sa centralized nature nito at ang malaking supply na hawak ng kumpanya. Yan, dito naman sa mga panig ng XRP Army. Sinasabi naman ng XRP community na ang Ripple ay isang halimbawa ng isang lehitimong US company na may transparency at malinaw na direksyon. Binabatikos din nila ang anonymity ng Bitcoin at ang koneksyon umano nito sa China. Ayan. Ngayon ay paano naman tumugon ang Ripple X Director? Isa po sa mga tumugon sa discussion ay si Ginoong Matt Hamilton, dating developer ng Ripple at isang Bitcoin holder din. Ayon sa kanya ay hindi solusyon ang Bitcoin maximalism. Sa halip na mag-away ay dapat daw na magtulungan ang buong crypto community upang mapalago ang industriya. Binatuykos din niya ang mga prominent personality sa Bitcoin community na imbis na magbigay ng positibong kontribusyon ay nagkakalat umano ng maling impormasyon. Ayan. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay mahalagang maunawaan po natin ang isyong ito dahil nagkakaroon ng implikasyon ito sa long-term adoption ng iba't ibang crypto assets. Kung ipagpipilitan po ng ilang grupo na si Bitcoin lamang ang karapat-dapat na maisama sa mga strategic reserves, maaaring maging limitado po ang mga financial opportunities na dulot ng diversification. Sa kabilang banda, ang ganitong discussion ay nagpapakita rin ng patuloy na pagtanggap ng mga gobyerno at saka financial institutions sa cryptocurrency bilang bahagi ng ekonomiya. Magandang pagkakataon ito para mas maipakilala ang iba pang crypto assets tulad po ni XRP sa mainstream market.
At ayan po, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin ay mahalagang manatiling bukas ang ating isipan, yan, or ang isipan ng lahat na nandito sa crypto space. Hindi naman po masama na magkaroon ng paboritong cryptocurrency, pero dapat din nating kilalanin ang halaga ng diversification. Ang pagtutok lamang po kay Bitcoin ay maaring magdulot ng missed opportunities para sa mga innovative crypto projects na may tunay na halaga tulad po ni XRP. At sa kabuuan, ang mahalaga po ay ang edukasyon at ang tamang pag-intindi sa mga benepisyo at saka risk ng bawat crypto asset. Huwag po basta-bastang magpapadala sa hype o argumento ng iilang tao lamang. Mag-research, makinig po sa magkabilang panig at gawin ang pinakamakabuluhang desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.